Ayan, naghihintay na pala ako niyan sa labas ng 7-Eleven habang yung driver natin ay sobrang tagal dumating, guys. Pero bago ang lahat ng iyan, mag-intro muna tayo ng Hi guys! Welcome back again sa aking panibagong araw bilang isang tourism graduate na napadpad sa Thailand at full-time kindergarten teacher, part-time vlogger at full-time survivor ng gutom at hintayan sa labas ng 7-Eleven. Dito sa vlog na guys, ay sasamahan niyo ako maghintay at magpanggap na kalmado habang ang totoo ay naantay lang talaga natin yung driver na parang nag-overtime sa pagiging late. At dahil natikman ko na itong pagkain na ito at pasado na talaga sa panlasa ko, kaya ito na lang talaga ang binili ko para sa ating umagahan. At pagdating ng alas 8, diretso na agad kaming pumunta ng mga bata sa likod para sa flag ceremony. At gaya na makikita nyo, ang dami talagang soldiers sa tapat ng aming school. Ayon sa pagkakaalam ko guys, every year daw talaga silang may ganitong training. Last year daw sa Bangkok daw ito ginaganap at ngayon dahil mas malaki ang lugar dito, kaya dito na raw nila in-hold ang training. Kaya medyo kakaiba ang eksena ng umaga namin guys. At fast forward na tayo, pangalawang section ko na pala ito guys, which is ang K3. Sinabihan ko talaga sila na bawal talaga lumagpas sa linya kasi kapag hindi mo talaga yan kinokontrol, naku, sobrang gulo talaga tingnan. Isipin nyo na lang, parang may sariling traffic system ang bawat bata kapag walang linya. Kaya kailangan talagang malinaw ang rules para maayos, organize, at hindi mukhang free for all ang classroom guys. At dahil schedule ko na naman magbigay ng assignment ngayon guys, ayan, inihanda ko na pala yan ng maaga para pagising nila mamaya ay kanya-kanya na yan silang kuha. Yan talaga yung daily routine din nila guys kapag may assignment silang kukunin. At sa mga oras na yan guys, makikita nyo pinalabas ko talaga lahat ng estudyante. Imbes na maglaro kami, hindi kami natuloy kasi bigla na lang maraming nagsusuka sa loob ng classroom. Ayan, dali-dali silang kumukuha ng mask guys at isa-isa nilang inilagay sa kanilang bibig kasi nga ang baho talaga, pati nga ako gusto ko na ring sumuka. At hindi namin alam guys kung bakit. Sabi nila daw ito ang dahilan sa panahon at pabago-bagong weather dito sa Thailand. At pagkatapos nilinis ang loob ng classroom ng nani guys, ay bumalik na rin kami dito at syempre inisprayhan ko talaga dahil amoy na amoy mo pa talaga ang langsa. Pagtungtong ng alas 3 guys, habang naghihintay ako sa aking estudyante na umiinom ng tubig kasi tutorial time natin ngayon, ako medyo free time muna ang teacher, kaya ayun, ako muna ang naglaro, parang bata rin pero teacher version lang. At fast forward, nakauwi na pala tayo sa apartment at ito na pala ang update ng aming bakuran, char. Ayan, kung hindi ako nagkakamali, tinatamnan pala nila guys, parang may mini garden update tayo ngayon, may mga tanim na, may kunting green at syempre perfect na sa content para sa vlog. Pero guys, hindi ko alam kung anong klase ng tanim ito, gulay ba o puno. Honestly, Mystery Garden vibes ang pag natin ngayon. At ito rin na sinasabi ko sa inyo, kitang-kita na talaga kami dito sa market. Pwede na talagang sumisigaw ng, woohoo! May bagong gulay ba kayo dyan? Char. Kulang na lang may zipline guys para hindi na tayo maglakad o hindi na tayo magsakay ng motorsiklo papunta doon sa market. At fast forward, pumunta pala ako ng DIY sa mga oras na ito dahil may bibilin ako para sa workshop activity ng mga bata. Habang naglalakad ako sa loob ng store, napapaisip talaga ako, kung may assistant lang sana ako, hindi ako ang naghanap ng lahat at hapa kaming magbabayad. Pero ngayon ako, akin talaga lahat. Hanap, bit-bit, bayad at budget thinking. All-in-one teacher package. Ganito pala kapag full-time teacher ka. Tapos multitasking hanggang check-out counter talaga guys. Buti na talaga yung hinahanap ko ay nandito sa DIY. Kung wala guys, kung ubos na nako, saan pala ako maghanap dito. Hindi ko pa naman alam kung saan yung pasikot-sikot ng mga store dito. At pagkatapos naming bumili doon sa DIY, ay pumunta na pala kami dito sa parking area para makauwi na rin. Pero bago si yan, si Mingming ay naglingkod-lingkod man doon sa lingkuranan. Buti na lang talaga hindi kinakagat yung upuan. At bago ako umuwi sa apartment, ay huminto muna ako dito sa kanilang night market guys dahil nga bibili ako ng ulam dahil nakakapagod ng magluto. At dahil alas 8 na to ng gabi, ayan guys, naglakad-lakad muna ako at naghanap-hanap kung anong pwedeng mabilhan. At syempre guys, marami tayong bawal at marami din silang binibinta na bawal sa atin, kaya maghanap tayo ng pwedeng kainin natin. At buti na lang guys, ay nakabili pa tayo ng manok na buto at masarap talaga siya. Pasok sa aking panlasa. At hanggang dito na lang guys, salamat sa panonood and see you in my next mini vlog. Kapuna ka!